Anong masasabi natin sa mga nagrereklamo? Baka naman puwedeng sumagot din ang ERC o kung sino man diyan sa DOLE ay sa DOE. Ano masasabi natin sa mga dumadaing, yung mga households that are recording triple their electric consumption and their bills at a time when electricity sales actually declined? Ang realidad, ang sinasabi lagi ng Meralco ay lumolobo ang konsumo kapag tag-init. Pero pag tinignan ko to, from February to April, lumiit nga yung konsumo eh. From 2.711 billion kilowatts, naging 2.644 billion kilowatts. It hardly supports the idea that higher consumption occurred in the summer. So what's going on? Can we have ERC perhaps explain? Because it's not just Meralco under the gun here. Yung NEEC sa Nueva Ecija, yung iba't iba pang mga co-op, pare-pareho rin na nagsilobo ang kanilang billing. Yes, Mr. Chair, and we state for a fact that yung mga singil generally nagsipagtaasan, brought about by the increase doon sa pinakamalaking component, which is the generation charge. And as mentioned, because yung transmission charge natin, nakabundle pa dyan yung cost ng ancillary service. So pagka mayroong increase sa generation cost or sa ancillary service, nagkakaroon din ng increase sa transmission. Insofar as the regulated rates, yung distribution wheeling mismo at saka yung transmission wheeling mismo, hindi po masyadong gumagalaw yan kasi yan ay depende doon sa rate approval na ibinigay ng ERC after a rate Sabi mo hindi gumagalaw pero lumulobo nga eh. Kaya po, yung mga component po na gumagalaw buwan-buwan tulad ng generation. O yung generation. Yun po. O yung sinabi na ninyo, pati sinabi ninyo, yung transmission, okay. Opo, tapos po dahil nakabase yung VAT doon sa total na generation cost, doon po na-apply yung VAT. Kaya't kung tataas yung generation cost, tataas din yung VAT on generation. Pero bakit aabot naman sa triple to? Sobra-sobra naman. At saka ano ba ang magagawa ng ERC para mabawasan naman to? Pwede ba tanggalin na muna yung mga systems loss? Hindi naman nadagdagan yan. Pati yung transmission cost, hindi naman totoong nadagdagan yan. Can we just keep it down? Yes po, over the years, naibaba na po natin nga yung cap, which is the allowable system No, I'm loss talking cost. about the present crisis that we are confronting. Para makatulong lang naman. Doon po sa mga pag-mitigate, nagkaroon na nga din po tayo ng mga rate actions tulad nung sa Meralco to accelerate yung implementation ng kanilang refund to at least realize an additional rate reduction that can offset yung pagtaas po ng kanilang generation charge. Meron na bang na rate reduction na Meralco or other co-op? Yes po, pagdating doon sa accelerated na Kailan? rate Kailan? refund, Saan? that will take effect Magkano? po starting this next billing. Inihabol po talaga namin yung decision dyan ng How much commission. can we look forward to? Pagdating po sa mga residential customers, may mga karagdagang around 20 centavos, 22 centavos para po, lalo pa yung mga residential. Anong tawag dyan? Yan deduction na yan. Opo, that is a separate line item na rate reduction because of the refund, based on Pero the... refund yan, di ba? Opo, rate refund siya brought about by the confirmation by the ERC of the implemented rates of Meralco for July 2022 to 2024 and comparing it with the computed average, actual average, weighted average tariff of Meralco. So yun po yung naging basis kaya siya pinagsoli. Right now may natitira na 14 billion.